Kasabay nito, pabalik na rin si Arthur mula sa battleground. Sinabi sa kanya ni Duque na gumawa siya ng isang mahusay na trabaho at iniisip na ang apat ng bansa ay malulupit. Habang si Saban na siyang susunod na magkakaroon ng laban kay Duque. Sabi niya na finale, lalaban siya dahil siya ang bida, kaya naman siya na ang huli, dahil siya ang bida sa lahat ng kasamahan niya. Sa nakaraang sandali, ang instructor ay tensyonado dahil kahit kay Arthur. Habang si Drew Duque ay humiling sa kanya na huwag mag-alala, dahil ipapakita niya sa kanila ang pangunahing bahagi ng tema niya at ang kapangyarihan ng Academia sa mundong gumising. Habang si Mr. Carton ay nag-enjoy sa laban sa kapana-panabik na kalalabasan. Sinabi ni Mr. Caden, sinabi na niya sa kanya na ang mga bata ay mahuhusay para sa kanilang edad. Sinabi niya sa kanya na akala niya ang laro ay paglalaro ng mga bata, ngunit ito ay nakakatuwang panoorin. Habang siya ay nasiyahan sa pagpisil sa pagkain ng Katsu, sinabi niya kay Mr. Caden na hindi niya maaaring palampasin ang saya habang siya ay nakafocus at nag-iwan pa ng merienda sa gilid. Sinabi ni Mr. Caden na kailangan niyang kumain ng merienda kapag pinapanood niya ang isang away. Nakakuha ng kaunting sorpresa si Cartin dahil kakaiba ang mga sinasabi ni Mr. Caden, kamakailan. Natawa si Mr. Caden matapos marinig ang sinabi ni Cartin. Sa kabilang banda, para linawin ni Saban, na ang nanguna kay Duque Grain ay mahina. Pagkatapos makinig sa kanya, si Jesok ay nagalit dahil kailangan pa niyang sabihin sa madla, habang hindi inaakala niyang sabihin ang linyang iyon. Biglang silang dalawa marinig ang unang beep, sinabi ni Saban na ito ay pareho para sa kanya, at hiniling sa kanya na sabihin na siya ang pinakamalakas na gumagawa ng salamin na may tunog. Pangalawang beep sa timog na tinitipon ng lahat ng kanyang kapangyarihan at inaatake siya at sinasabing nakakatawa siya. Mabilis niyang pinipigilan ang kanyang mga pag-atake nang makita ni Saban na masaya ito. Dahil ito ang kanyang sinasabi. Muli siyang inaatake, ngunit muli, nakaiwas si Duque, ang biglaang pag-atake kay Saban, ay nakakakuha ng isang maliit na sorpresa, ngunit hindi siya sumuko at muli sa isang pag-atake. Muli, ang kanyang pag-atake ay walang anumang bagay kay Duque. At nagsimulang atakihin nila ang isa't isa. At biglang tumalon si Saban sa ere, sinunggaban siya ni Duque, at bigla niya itong inatake sa mukha niya. At muli niya itong inatake. At bumalik din siya, inaatake siya sa kanyang tiyan. At pagkatapos ay nagsimulang damaloy ang dugo mula sa kanyang tiyan. Nilagay niya ang kamay niya sa tiyan niya. Ang pag-atake ng Duque ay muli, ang lahat ng mga tao ay interesado, makita silang dalawa. Lahat ay nakatingin sa kanila at kahanga-hanga kung siya ay ginamit na sobrang bilis. Ang sabi ng isa sa kanila ay hindi niya narinig na ginamit ni Duque Grain ang kanyang sobrang bilis. Iniisip ni Arthur na ang sobrang bilis ng kapangyarihan ni Duque ay ginagawang mas challenging yun. Ang instruktor, kahit ito ay hayahay, sigurado na ang lahat ay nagulat sa bilis ni Duque, na mabilis na. Ngunit hindi sapat na gumamit ng sobrang bilis noon kung saan upang mapabuti ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban. Gumagawa siya ng mabilis niyang galaw. Bilang karagdagan sa kanyang orihinal na kapangyarihan, mayroon siyang mga nakapaligid na Duque na sumalungat sa pag-aakalang ang atensyon sa bilis ng kamay ay magpapakalat sa kanyang nakakagising na kapangyarihan. Gayunpaman, nagtagumpay siya upang makakuha ng sobrang bilis at nanguna ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban. Sinabi ni Duque na tapos na siyang mag-react habang ang iba na nakaranas nito sa unang pagkakataon ay bumaba bago pa man sila makapag-react. Si Saban Lee ay nagulat na malaman na may superpowers din si Duque. Habang nag-aaway na naman silang dalawa, biglang napaupo si Saban Lee sa sahig para i-defend ang sarili mula sa pag-atake ni Duque. Inatake niya ng paulit-ulit, ngunit bigla ang matagumpay na iniiwasan ni Lee, ang kanyang mga pag-atake, at bilang kapalit ay inaatake din siya. Pinapahalagahan ni Duque kung paano niya namamanage ang kanyang mga pag-atake. Napagtanto ni Saban na magkaiba sila ni Jiwoo ng atake bagamat parehas silang may super speed ability. Ang specialize niya ay nasa malalayong pag-atake na ginagawang mas challenging siyang harapin. Tumayo si Jesok at kisap matang hinagis ang tuwalya na hiniling niya sa kanya na sumuko at bumaba. Kung ito lang ang mayroon siya, sinasabi niya sa kanya na siya ay nahihiya para sa kanya sa pamamagitan ng pagmumukha ng isang manok. Kaya kailangan niyang bumaba. Sinabihan siya ni Saban na tumahimik at isara kanyang bibig at hilingin sa kanya na ilagay ang towel na yun. Nagtataka siya kung sino ang nagsasabing siya ay isang manok. Tinawag siya ni Jesok, mukha bantay si Saban na nakatayo doon. Sinabi ni Suban na mabubugbog niya siya pagkatapos ng laban.
Sinabi ni Jesok na may ilang posibleng mapatay siya roon. Bago siya nagalit at muli siyang hiniling na manahimik, inipon niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan at pinagyelo ang sahig. Nagulat si Jiwoo at Aisel nang makita ito, habang ang ibang mga mag-aaral sa akademya ay nabigla nang malaman na si Soban ay pinagyelo ang sahig. Para sa mga paghihigpit sa bilis na magbabawas sa sahig. Si Mr. Carton, habang kumakain ng kanyang katsu, kino-compliment si Soban Lee na magaling siyang player, sabi ni Mr. Caden. Na si Duke ay mahusay din. Sinabi ni Duke kay Soban na ang kanyang panlilinlang ay hindi gumagawa ng anuman, dahil lamang sa kanyang paghihigpit sa ilang paggalaw ay hindi nangangahulugan na ito ay tapos na. Hinawakan ni Duke ang kanyang mukha, na may isang hiwa kung saan tumutulo ang dugo. Tiningnan niya ang buong paligid dahil puno ng maliliit na kristal ng yelo sa lahat ng dako, ngumisi si Soban, at tinanong siya si Sabbin kung sino ang nagsabing siya ang nagyelo ng sahig. Nakita ni Jiwoo na si Soban ay gumagamit ng parehong mga kasanayan na minsan ay ginagamit niya noong nakipag-sparring sa kanya. Napagtanto niya na hindi niya alam kung ano ang gagawin ng unang pagsagupa sa kanyang kasanayan. At ang mga bagay na pagkatapos gamitin ang kasanayan na inaakala ni Soban at nakakalamang na siya. Ngayon ay pinunasan ni Duke ang kanyang mukha at sabihin kay Soban Lee na siya ay iba sa kanyang mga kasama na kanilang natamba kanina. Biglang sinabi ni Soban na biglang nagbago ang mood niya, na sinasabi ba niya na kinukuha niya ang lahat ng ito ngayon. At ang mga conclusion na ito ay napakalinis na hugis ay inaatake niya siya, kung saan inaatake din siya nito, dahil sila ay pag-atake sa isa't isa. Si Soban Lee ay gumawa ng agresibong pag-atake sa kanya. Ang lahat ng iba pang mga manlalaro ay nanunood. Pareho silang kuryusidad at marami sa kanila ang nag-conclude na siya ay hindi kapanipaniwala, iniisip ni Arthur, mga bagay na hindi madaling mapabagsak si Duke. Sa kabaligtaran, habang ang laban ay nagpapatuloy, ipinagpatuloy ni Soban ang mabigat na pag-atake kay Duke. Habang si Duke ay nagtatanggol sa kanyang sarili ay ganap na nag-iisip at bilang kapalit ay ang mga pag-atake ni Duke na galit na galit. Habang pinapanood din ni na Mr. Caden at Carton ang kapana-panabik na labanan sa pagitan ng dalawa. Pinapalagay ni Carton na ang Duke ay makapangyarihan. Nang marinig niya na ang pamilya ng Grain ay gumawa ng isang mahusay na panahon upang sanayin siya, tinanong ni Soban si Duke kung sinisimula niya ito ngayon, dahil nararamdaman niya na ito ay boring, nakita niya ang kanyang dugo ay dumadaloy sa kanyang sugat. Iniisip niya na ang sugat ay mula sa dati ay masyadong malalim. Habang tumatagal ang bagay na ito, lalong lumalala ang digmaan para sa kanya. Sinimulan ni Duke na tipunin ang kanyang kapangyarihan, pinalalakas ang kanyang kapangyarihan, at nagsimulang umatake. Habang nakatingin sa kanya sa lahat ng manlalaro ang audience, naging kahanga-hanga kung ano siya, hanggang si Soban ay hindi mapigilan ng ngumisi at sa conclusion na siya ang pinakamalakas sa akademya ng mundong gumising, at inaatake siya, sinasabing handa na itong harapin siya. Inaatake niya siya dahil pareho silang umaatake sa isa't isa gamit ang kanilang buong lakas. Ngunit atake ni Duke ay higit na mas malakas kaysa kay Soban. Iniisip ni Jiwoo na ang nangyayari kay Soban kay duguan siya ng sobra. Once again inatake siya ni Duke at ngayon ay matindi ang pag-atake ni Duke at medyo napuruhan siya. Sinabi ng instructor na alam niya na ang puwersa ng South Korean ay mas matatag kaysa sa inaasahan niya, ngunit hindi sila tugma para kay Duke. Dahil nakuha ito ni Duke. Ngayon ang dahilan ay ginawa sila ng kanilang akademya na maglibot sa mundo at harapin ang Hassler. At sa ngayon hindi nakukuha ni Soban ang tamang lakas. Patuloy na umaatake si Duke. Dahil nais ng akademya na alisin nila ang sinumang maaaring makahadlang sa kanila. Nang maglaon ay naisip niya na ito ay isang hindi inaasahang pag-aalala, ngunit ito ay kinakailangan. Habang ang instructor sa panig ni Soban ay nakaupo kasama si Miss Yu, pakiramdam niya ay may bumababa at nagiging delikado, kaya dapat nilang itigil ang laban sa sparring, kahit na gumawa sila ng issue dito. Sumigaw si Mr. In-Hayak para itigil ang laro. Sasalakayin na ni Duke si Soban. At habang hinihiling ng lahat sa kanila na itigil ang laro, biglang lumitaw si Jiwoo doon, hinawakan si Soban sa kanyang mga braso at pinoprotektahan siya mula sa pag-atake. Nagulat ang lahat, dahil walang nag-iisip na maabala niya ang laban upang iligtas si Soban. Lahat sila ay nagtataka kung ano ang nangyari. Si Duke ay hindi man lang makalapit sa kanya. Ang lahat ng mga manlalaro ay nagsimulang tumunog na parang may kumukuha sa taong nagngangalang Jiwoo Seo. Isa sa mga tanong ng lahat kung si Jiwoo ay nakaupo sa kanila. Isa sa mga babae ay nag-conclusion ng mga batang babae na alam niyang siya ay mabilis at nakaligtas.
Maging si Duke ay hindi nakitang mag-react. Sumigaw si Saban kay Jiwoo at tinanong siya kung ano ang ginagawa niya doon. Nag-apologize siya sa kanya habang tumatalon siya sa pagitan nila. Sinabi ni Sabbin sa kanya na hindi ito ang ibig niyang sabihin at tinanong kung bakit niya ginagawa ito, dahil dapat niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan. Sinabi ni Jiwoo kay Saban na hindi niya napigilan ang sarili nang makita siyang nasa panganib. Naging agresibo si Mr. Kaden habang tumatalon si Jiwoo sa pagitan ng away sa pag-iisip. Iyon ang sinusubukang gawin ni Jiwoo habang kinakain ni Carten ang kanyang katso. Pinapalagay ni Carten na si Jiwoo ay parang si Kaden lang. Nabigla rin ang iba pang manunood nang makita si Jiwoo at nagtataka kung sino siya sa ganoong bilis. Dahil ang bilis niya ay mas mabilis pa kaysa sa Duke. Nilinggan ni Duke ang kanyang instructor at sinabi sa kanya na hindi siya makapag-react dito. Dahil biglang may tumalon out of nowhere, naiisip ng Duke na ang kanyang kasanayan ay super speed power, kahit na sinasabi ng mga tao na sayang ang oras at lakas na magtrabaho kasama ang ganitong tao. Ngunit gumawa siya ng isang tremendamente effort at binabalanse ang kanyang lakas at bilis tulad ngayon. Nagiging sorpresa siya na siya ay mabilis o kaysa sa kanya, at nagtataka kung sino ang taong mas mabilis kaysa sa kanya ay isang gumising sa isang kaedad niya. Sa pag-iisip niya, habang pinuputol ng lalaki ang laban sa sparring, inatake niya ito dahil naniniwala siyang hindi niya ito masisisi sa pag-atake sa kanya. Dahil sasalakayin na niya siya ng lahat ng mga gumising na nanonood ay na-shock. Upang makita si Saban Lee na biglang tulak kay Jiwoo, ngunit ginagamit ni Jiwoo ang Awakens ability niya at naharangan ang pag-atake ng Duke. Nakita ni Duke si Jiwoo sa gilid ng kanyang mata, at nabigla, nagulat din ang manunood dahil hindi nila maintindihan ang nangyari. Ang isa sa kanila ay nagtanong kung si Jiwoo ay mabilis kaysa kay Duke Grain. Napakabilis niya na kahit ang Duke Grain ay hindi maaaring mag-react sa kanyang bilis. Si Mr. Kaden at Carten ay nagiging aggressionist kapag nakita nila si Jiwoo Seo na gamambala. Tinatanong ni Duke kung sino siya. Ipinaalam niya sa kanya na ang kanyang pangalan ay Jiwoo Seo, at siya ay isang estudyante sa akademya. Sa palagay ni Arthur na hindi pa niya narinig ang pangalang Jiwoo Seo sa akademya, iniisip ng instructor na imposibleng maliban sa apat ay may dalawa pang rookie na katulad nila sa maliit na bansang ito, at nagtataka kung ano pa ang itinatago sa kanila ng South Korea. Habang si Mr. Hayek ay humakbang papunta sa battleground at humingi ng tawad sa instructor, dahil naantala ng kanilang mga estudyante ang laban at isinasaalang-alang nila ang kanilang pagkatalo, nag-announce na si Mr. Hayek na si Duke Grain ang nanalo. Habang si Saban ay humahakbang sa labas ng battleground, si Jiwoo ay nag-aalok ng kanyang tulong, ngunit siya ay tumanggi upang tanggapin ang kanyang tulong at sabihin sa kanya na kaya niyang maglakad mag-isa. Hawak ni Jesok ang tuwalya sa kanyang kamay at inaasar siya, habang tinatawag niya ang kanyang sarili na bayani, siya ay natalo pa rin, ngunit tinutukso siya nito sa pamamagitan ng pagsasabing. Siya ay dapat tumingin sa kanya bilang siya, dahil siya ay tie match ang naging hatol. Hiniling niya sa kanya ni Saban na itikom ang kanyang bibig dahil ngayon ay tinatanggap niya ito sa kanya dahil siya ay nagiging pathetic na. Hinahamon siya ni Duke Grain habang ipinapahayag niya ang kanyang nais para kay Jiwoo. Sinabi niya kay Jiwoo na hindi niya namamalayan na siya ang problema. Kung saan nakagambala sa isang laban sa pagitan ng paggising dahil sinira niya ang kanyang laban. Kaya hindi niya dapat tanggihan ang match. Tumanggi si Mr. Hayek kay Duke Grain sa posibleng maaaring labanan siya ni Jiwoo. Dahil si Jiwoo kamakailan lang ay nakaranas ng malubhang injury, at nagpapagaling pa rin, kaya siya ay wala sa kondisyon laban sa kanya. Ang instruktor mula sa akademya ay nagsabi kay Mr. Hayek na sinabi niya ang parehong bagay tungkol sa apat na iba pa, at ang paraan ng pagtalo ni Jiwoo sa laban ay nagpapakita na siya ay nakabawi na ng sapat. Lumingon si Duke Grain at sinabi kay Jiwoo na sila ay mag-sparring sa loob ng 3 araw. At sinabi ng instruktor na nag-enjoy talaga siya ngayon, dahil halos kasing tugma nito ang mga nag-sparring. At hindi niya inaasahan na ang mga rookie ng South Korea ay ganito katalentado. Sinasabi niya na ang South Korea ay may maliwanag na kinabukasan. Tinanong ni Mr. Hayek si Jiwoo tungkol sa kanyang kalusugan, at kung siya ay okay, kung saan sinabi ni Jiwoo sa kanya, na siya ay perpekto ayos. Nang marinig ito ni Mr. Hayek, siya ay guminhawa ng kaunti. Sinabi sa kanya ni Mr. Hayek na ang bagay ay nawala sa kanyang mga kamay. Sinabi ni Jesok, kat Mr. Hayek, na mayroon pa silang isang sparring match, isa lang yung natalo, yung isa hindi.
As it was, 3 panalo, 1 tabla, 1 talo. Inaasahan ng mga student na kung bakit nila natatalo ang mga taga-Worlds o Icon Academy ay dahil sila ay pang-world class. Kaya nararapat na i-celebrate ang kanilang tagumpay bilang mga Koreano. Hindi inaasahan ng mga instructor ng akademya na ang kanilang mga estudyante ay mas mahusay sa Worlds o Icon 1 Academy. Lalo na ang ipinakitang gilas ng The Four sa match. Sumigaw si Jisuk na isa lang ang natalo sa kanila. At hinawakan ni Saban ang kanyang leeg. Samantala tumingin si Jiwoo kina Mr. Kaden at Mr. Carton, kung saan nakaupo sa may hagdanan habang nagagalit sa kanya sa pag-istorbo sa labanan. Habang si Carton ay nakikipagtalo kay Mr. Kaden, na huwag makipag-away kay Jiwoo. Sinabihan siya na pabayaan si Jiwoo kung ayaw niyang maktiim ng kitty punch mula kay Jiwoo. Habang si Jiwoo na nakaupo at patuloy sa paghingi ng paumanhin, at sinasabi kay Jiwoo na maswerte siya dahil hindi na sumasakit ang kanyang inner core. Sinubukan na din niya ang force control at napatunayan na walang anumang problema. Nagbabala si Carton na sa ngayon ang paggamit ng kanyang kapangyarihan ay maaaring hindi pa masakit sa kanya. Tinanong niya si Jiwoo kung gusto niyang malaman ang dahilan nito. Dahil gusto niyang pinagaling niya si Jiwoo, kaya ginawa niya mag-isa. Sinabi niya sa paningin niya na hindi siya ay gagawa ng gulo tulad ng kanyang mentoring. Habang si Mr. Kaden na tinanong siya kung ano ang iniisip niya tungkol sa kalagayan ni Jiwoo. Sinabi ni Carton na ang halaga ng kapangyarihang gamit niya ngayon, isa ay ayos lang para sa kanya. At tinanong pa niya ang tungkol sa sparring match na magaganap sa loob ng 3 araw. Ang sabi niya ay hindi maaring lumaban si Jiwoo. Tinanong siya ni Kaden, tulad ng sinabi niya noon, kung ito ay katakatakang problema, ibig sabihin ay hindi pa niya ito lubusang na-recover. Sinabi niya sa kanila na maaaring okay, ang gumamit ng kapangyarihan sa maikling panahon, ngunit sumabak sa sparring ay ibang usapin. Kakailanganin niyang gamitin ang kanyang mga pangunahing core sa laro na maaaring maging problema. Sinabi ni Mr. Kaden kay Jiwoo nang may malungkot na mukha na mag-withdraw muna siya sa sparring match. Inisip din ni Jiwoo na dapat siyang umatras sa laban. Ngunit habang pinuputol niya ang makipaglaro, tinutukoy pa rin niya kung papayagan siyang gawin ito. Dahil inilagay niya ang kanyang akademya sa isang nakakahiyang kalagayan na disadvantage ito, gayong si Carton, ay ipinapayo na sana ay lampasan niya ang mga taong yon, kaya sinabi ni Mr. Kaden na kailangan niyang umatras. Dahil kung walang magagawa si Carton, walang ibang paraan, gaya ng sabi niya, wala siyang. Sinabi ni Carton sa kanila na hindi niya sinabi na maaari niyang gawin ang anumang bagay tungkol doon, dahil hindi niya sinabi na hindi niya magagawa. Sumigaw si Kaden, sinabi kay Jiwoo na huwag igiit na makilahok sa match at umatras na sa laban. Sinabi ni Carton na may maaari siyang gawin tungkol dito. Nalilito si Jiwoo. Tinanong ni Cartilla si Mr. Kaden nang sabihin niyang wala siyang magagawa tungkol doon. Nagtataka si Mr. Kaden dahil akala niya ay wala siyang magagawa tungkol doon, kung saan nagkomento si Cartilla na hindi niya sinabi. Pero naisip pa rin ni Mr. Kaden na walang magagawa si Carton. Kung totoo man, itinatama niya sa paglilinaw na hindi niya tuluyang sinabi na hindi niya kaya. Simon got si Mr. Kaden at naasar sa kanya sa pagsasabing na nakuha niya ito at walang kahihiyan na tanggapin siya na walang magawa si Carton. Nagalit si Carton at sinabi kay Jiwoo na sinabi niya sa kanya na ang kanyang core ay hindi pa lubos ang paggaling. Habang sinabi niya sa kanya na huwag na munang gamitin pa ang kanyang kapangyarihan. Dahil kailangan niyang sanayin ng husto ang kanyang core at baka muling magdulot ng problema. Hinaplos ni Mr. Kaden si Carton at sinabi sa kanya na huminahon. Dahil hindi na kailangang ipilit ang kanyang sarili ng ganoon kahirap. At tinanong siya kung siya ay nahihiya. Naging masyadong agresibo si Carton at sinabi kay Mr. Kaden na isara na lang bibig niya. Sinabi sa kanya na huwag ipilit ang sarili niya. Ito ay ganoon kadali. Sinabi ni Carton kay Jiwoo na siya ang makakasama sa kanyang sparring match na posible na maganap sa loob ng 3 araw. Ngumiti si Mr. Kaden at iniisip, hindi siya tanga o ignorante. Habang si Mr. Hayek at ang instruktor ay pumunta sa opisina ng mga prinsipyo at nagpaliwanag, sabi ng punong guro, ang mga bata ay masaya na nakikita. Habang inaagaw niya sila mula sa itaas, sinabi ng isa sa kanila na hindi sila mali ang tungkol sa kanila. Tinanong sila ng punong guro kung hindi nila tinansya ang kanilang mga mag-aaral at naglagay ng mga limitasyon sa kanilang kinabukasan, kung saan ang isa sa kanila ang nagsabi na hindi nila ina-underestimate ang mga bata.
Sa katunayan, ito ay ang kanilang desisyon at ang pamumuno na naging posible para sa kanilang bansa na lumago sa kapangyarihan ng walang panlabas na mga pananakot. Sinabi sa kanila ng punong guro na sigurado siyang alam nilang lahat ang pinakamalaking dahilan kung bakit nila sinimulan ang akademya, dahil ito ay hindi masama, dahil maaari nilang sanayin ang kanilang mga mag-aaral na maging mas malakas, ngunit upang pagsamahin ang mga gising ng kanilang bansa kung sakaling magkaroon ng isang krisis, tulad ng pakikipaglaban sa labas ng mga banta ng magkasama. Ngumiti siyang umisi at sinabi sa kanila na nagkakaisa na ang mga bata dahil sa nakasalukuyang nagaganap. Kaya tungkulin nilang protektahan sila mula ngayon. Samantala, sa silid ng ospital, nagising ang isa sa mga estudyante mula sa World's Icon One Academy, na ngayon ay ang araw na iniisip niya kung ano ang mangyayari. Biglang may narinig silang boses na papasok sa kwarto. Ang isa sa kanila ay nagtatanong kung narito sila. Habang binubuksan niya ang pinto at sinunggaban sila sa loob, tinanong niya sila kung nasaktan sila. Habang iniisip nilang lahat ang mundo ay nagising. Ang akademya ay wala rin sa kanilang liga, sabi nga nila. Sinabi ng isa sa mga batang babae na ibinalik nila siya sa mga batang iyon mula sa World Icon Academy. Habang si Jiwoo ay masaya na makakasama niya ang sparring match, sinabi ni Mr. Cartilla kay Mr. Caden kung saan nakahiga at humihikab. Dahil mayroon siyang mga bagay na ihahanda kaya dapat na silang magsimula bukas. Nagagalit siya kay Mr. Caden dahil iniisip niyang dapat din siyang tumulong. Habang naglalakad si Jiwoo, nakasalubong niya si Principal Han. At binati siya. Sinabi sa kanya ng punong guro na matagal na niyang narinig na siya ay malubhang nasaktan at tinanong pa niya ito tungkol sa kanyang kalagayan. Sinabi sa kanya ni Jiwoo na siya ay okay na, sabi ni Principal Han na nakakagaan ang loob na narinig niyang hinawakan siya ni Cartilla. Dahil ang kanyang kakayahan ay nagpapagaan sa lahat at siya ang pinakamahusay na manggagamot sa buong mundo. Habang si Principal Han ay sinabi sa kanya na narinig niya na si Jiwoo ay makipaglaban kay Duke Grain. Tinanong niya ito kung magiging okay ba siya sa paggamit ng kanyang kapangyarihan na maaaring makapinsala sa kanya sa ngayon. Sinabi ni Jiwoo sa kanya na sinabi ni Mr. Carton na ipapaayos niya siya bilang paghahanda sa laban. At ipinahayag niya ang kanyang takot na matalo laban kay Duke Grain. Bilang siya ay napakalakas na kahit si Saban Lee ay natalo niya. Tinanong siya ng punong guro Han kung natatakot siya na malamang alam na rin niya sa ngayon, na kapag ang nagising ay maaaring makaranas ng nakamamatay na pinsala o mamatay man lang sa isang laban, sinabi sa kanya ni Jiwoo na hindi siya natatakot doon, ngunit nag-aalala lang siya na baka ma-disappoint niya ang bawat isa at hindi maging masaya na gawin ang kanyang makakaya sa match na ito. Naging upset si Jiwoo para sa kanyang mga kaibigan, kaya ilalagay niya ang lahat ng pagtuon dito kaya gusto niyang gawin ang pareho. Tinanong ni Jiwoo ang principal tungkol sa kanyang fighting style at kung ang close combat at style niya sa pakikipaglaban ay pareho. Na sinang-ayunan niya dahil ito rin ang style niya sa pakikipaglaban, sinabihan siya ng principal na gusto niyang turuan siya ng one scale. Ang punong guro ay nag-aalok kay Jiwoo upang ituro ang kanyang mga kasanayan. Nang marinig niya ito, nagulat si Jul. Dahil hindi siya makapaniwalang tuturuan siya ng principal. Sinabi ni Jiwoo na siya ay nagpapasalamat, na sinabi sa kanya ng punong guro na hindi niya sinasadya na maging kanyang tagapagturo. Sinabi niya kay Jiwoo na isa lamang itong paraan ng utilization sa kapangyarihan na maaaring makatulong sa kanyang kakayahan. Sabi ni Jiwoo na max speed at medyo nahiya siya, habang sinasabi sa kanya ng principal na hindi na kailangang mapahiya. Minsan kinakailangan na pangalanan ang kanyang mga kasanayan habang hawak siya nito, mas mahusay na tumuon at ilarawan ang kanyang mga kasanayan sa kanyang isip. Iniyuko ni Jiwoo ang kanyang ulo patungo sa punong guro at sinabi sa kanya na siya ay nagpapasalamat para sa kanyang mga alok. Ngunit sa kanya ay hindi ito nakikitang tama. Dahil hindi man lang siya apprentice nito, kaya't nalulungkot siyang malaman ang kanyang kakayahan. Ang punong guro ay bigla silang tumawa. At pagkatapos ay humingi ng tawad sa Jiwoo. Sinabi niya kay Jiwoo na maraming gumising ang gustong matuto mula sa kanya. Dahil lahat sila ay nagpapakamatay na makakuha ng kahit ano mula sa kanya. At dahil doon, hindi na niya kailangang mag-alok muna para turuan ang isa. Pero sinabi ni Mr. Han na 2 beses na niyang tinalikuran ang isang tulad niya. Ngunit nalulungkot siyang malaman na siya ay naging useless na siya dahil sa kanyang pagtanda. Nagsabi pa siya kay Jiwoo na ang ituturo niya sa kanya ay hindi ipinasa ng biko, kundi isang skills na kanyang nilikha. At sinabi kay Jiwoo na hindi na kailangang makaramdam ng pressure. Ngunit pagkatapos makita si Jiwoo sa muling pagtanggi sa kanyang alok,
Napagpasyahan niya na kahit na matapos ang kanyang paliwanag, ipinapalagay niya na ang kanyang lumang skills ay hindi na ginagamit, na ikinalulungkot niya. Naalala ni Jiwoo si Mr. Kaden at sinabi sa kanya na matatag ang principal at mataas ang posisyon nito sa bansa. Iniisip niya na maaaring ito na ang paggalang sa patuloy na pagtanggi sa isang tulad niya upang mag-alok ng tulong. Yumuko si Jiwoo sa harap ng punong guro at sinabihan siyang ituro sa kanya ang mga kasanayan. Ang punong guro ay dinala si Jiwoo sa isang lugar at nagtuturo sa kanya na maupo sa lupa. Ngayon ay ilalagay ng punong guro ang kanyang kapangyarihan sa kanya, igalaw ito at sasabihin sa kanya na subukang alalahanin ang dinamakan ng daloy nito sa landas. Siyempre, sinimulan niyang tipunin ang kanyang mga kapangyarihan at ilipat ang mga ito sa katawan ng mga Jiwoo. Habang si Jiwoo ay nakaupo na nakapikit ang mga mata, mga bagay, na iyon ay ang kapangyarihan ng principal, ay sa pakiramdam ng kay Mr. Kaden at Mr. Carton. Naramdaman niya ang mga prinsipyo ng kapangyarihan ay iba-iba rin. Nakatayo sa likod ni Jiwoo, ang punong guro ay nagtuturo sa kanya na huwag magsalita ng anuman at makinig lang, habang dinadama ang kapangyarihan na kakalagay lang niya sa kanyang katawan. Sinabi niya kay Jiwoo na ang panghuling kasanayan na ginagamit niya, ang kidlat ay isang paraan ng paggalaw sa bilis na lampas sa kanyang limitasyon upang tamaan ang pagkakataon at maliban kung ang kanyang kapangyarihan sa sandaling iyon at higit pang kaalaman, na kung ano ang kanyang itinuturo ngayon kay Jiwoo ay magiging useful at magagamit niya ang kanyang hinaharap. Napagtanto ni Jiwoo na iba ito mga itinuturo ni na Mr. Kaden at Carton, hindi lang isang buong daloy ng kapangyarihan mula sa core hanggang sa kamao na susuntukin niya, kundi hanggang sa dalawang paa na nakasuporta sa kanyang katawan, kundi pati na rin lahat ng kailangan niya para sa kanyang skills. Pagkatapos ng sesyon, yumuko siya sa punong guro at nagpasalamat sa kanya, na kung saan ay tinularan niya na ang kanyang tagapayo, si Mr. Kaden, ay isang mahusay na gumising, habang siya ay naging malakas ng mag-isa, kaysa pumasok sa loob ilang grupo, upang makakuha ng kanilang tulong, dahil sigurado siya na ang kanyang pagtuturo ay kapaki-pakinabang. Idinagdag pa niya na ang inaakala niyang na si Jiwoo ngayon ay makakatulong din sa kanya na mas malaki, nang walang pag-aalinlangan, sinigurado sa kanya ni Jiwoo na magsasanay siya ng husto at gawin niya ito sa kanyang sariling. Habang si Principal Han na nagsasabi sa kanya na ikalulugod niya ito. Nagbigay pugay si Jiwoo sa harap niya at sasabihing aalis na siya ngayon. Napagtanto ni Principal Han na akala niya ay aabuti ng ilang araw, ngunit nakuha ni Jiwoo ang teknik sa loob lamang ng ilang oras. Sa pagpapatuloy nakarating si Jiwoo sa kanyang bahay kung saan naroon na sina Mr. Kaden at Mr. Carton. Tinanong siya ni Mr. Carton kung ano ang kanyang ginagawa hanggang sa gayong oras. Sinabi sa kanya ni Jiwoo na tinawag siya ng punong guro para turuan ang bagong paraan ng paglipat sa kanya. At late na siya dahil natutunan niya yon. Tinanong ni Mr. Kaden si Jiwoo tungkol sa kung ano ang itinuro ng principal sa kanya. Sinabi niya sa kanya tinuruan siya kung paano ilipat ang kanyang mga kapangyarihan at sinabi na ito ay gagawin para sa mga kasanayan na ginagamit niya. Tinanong ni Mr. Kaden kung nagkita ba sila para sabihing tinuruan siya ng principal ng isa sa mas malaking kasanayan mula sa Biko. Sinabi sa kanya ni Jiwoo na hindi ito isang bagay na ipinasa ng Biko, ngunit isang kasanayan na siya mismo ang lumikha. At sinabi niya sa kanya na huwag ma-pressure. Tinanong siya ni Mr. Kaden kung sigurado ba siya na ginawa ng punong guro ang kasanayan kung saan sinang-ayunan ni Jiwoo. Dahil iniisip niya na ang kasanayan na ito ay gagawing mas malakas ang kanyang suntok, kapag nakakuha siya ng pagkakataon gamit ang pinakamataas na bilis. Kaya sinabi ni Mr. Kaden, kung totoong sinabi ng principal, ang pure technique nito sa close combat ang fighting style niya. Pumayag si Mr. Carton, bilang kanilang principal na si Mr. Han ay specialize sa close combat na tinututukan niya. Tinanong ni Jiwoo si Mr. Carton kung sisimulan na niya ang treatment bukas, at ipinaalam sa kanya ni Mr. Carton na mayroon siyang ihahanda para magsimula bukas. Sasabihin sa kanya ni Jiwoo na gagawa siya ng ilang puwersang kontrol at dapat siyang magsanay sa tuwing magkakaroon siya ng pagkakataong masanay dito. Sinimulan ni Jiwoo ang pagsasanay, habang sina Mr. Carton at Mr. Kaden ay iniisip na batay sa sinabi ni Jiwoo sa kanila, ang punong guro ay binigyan siya ng bahagi ng kontrol. Sa araw ng laban, habang naghihintay si Duke Grain, tinanong ni Gangshak si Jesok tungkol kay Jiwoo kung saan sinabi niya kay Gangshak na hindi na niya ito nakikita mula noong araw na yon. Dahil kailangan niyang mag-focus sa kanyang paggamot para kamakailan. Nag-aalala si Aisel kung gaano kasigurado kung si Jiwoo ay nakabawi na nga. Nabalitaan ni Miss Yu na maaaring nang sumali si Jiwoo sa sparring match. Ngunit nag-aalala pa rin siya sa kanya.
Sinabi sa kanya ng lalaking nakatayo sa tabi niya. Since napagamot na siya ni Carton, at nagamot niya ito, dapat ay maayos na siya at walang dapat ipag-alala. Sinabi ng instructor mula sa South Korea, kay Mr. Hayek, na hindi niya akalain na dadating dito si Carton para gamutin si Jiwoo. Bigla, nagkataon na dumating si Jiwoo doon. Habang papasok siya sa arena pagdating niya, kasabay ni Kane Lutrana, kasama ang kanyang maalamat na alaga, ay dumating din doon at sinabi na naniniwala siya na ang mga tao mula sa kanilang panig ay nauna sa kanya. Samantala pumunta si Duque sa instructor at tinanong siya kung hindi affiliated. Sumang-ayon ng instruktor, at sinasabing hindi pa nagtatagal mula nang siya ay maparehisto bilang O-Icon 1. Iniisip niya na ito ay isang kasinungalingan. Pumunta si Duque kay Jiwoo at ngumiti. Habang nakatingin sa kanya, sinabi niya na makikita niya ito mula sa malapitan sa ngayon. Tinanong siya ngayon ni Jiwoo kung ano ang kanyang pinagsasabi, kung saan sinabi niya sa kanya na ang kanyang bilis. Nagulat siya sa unang pagkakataon na nakita niya ito. Ipinasa niya ang kanyang kamay patungo kay Jiwoo at nagsisimbolo upang magkaroon ng magandang tugma. At tinanggap ni Jiwoo ang kanyang kamay at sumang-ayon na gawin ito. Nag-apologist si Jiwoo sa pag-interrupt niya sa kanyang sparring game kamakailan. At alam niya ito, nagpasalamat si Duque Grain kanya na magkaroon sila ng laban sa pagkakamay nilang dalawa. Sinabi ni Arthur na maraming tao ang nahuhulog sa magiliw na ugali ng Duque, ngunit siya ay nahihilo lamang dahil sa kanyang malakas na kapangyarihan at background bilang nasa kanyang mataas na kabayo, na minamaliit ang bawat isa. Ngunit kapag may hamarang sa kanya, ibinabagsak niya ang ugali na yun at nakukuha niya sa brutal na paraan. Sa unang beep, tumayo sila sa harap ng isa't isa upang lumaban. Sa tunog ng pangalawang beep, pareho silang naghahanda para sa laban. At sa pangatlong beep, parehong tumakbo sa isa't isa bilang pag-atake ni Duque kay Jiwoo. Nagtataka si Jiwoo kung bakit siya nakikipaglaban sa malapitang labanan. Muli, sinubukan niyang suntukin si Jiwoo, ngunit naiiwasan ni Jiwoo ang atake. Kung saan iniisip niya na siya ay mabilis. Ngunit hindi siya sapat na mabilis para itapon siya. Muling sinubukang atakihin siya ni Duque, ngunit ginamit ni Jiwoo ang kanyang speed power para lumipat sa ibang lugar. Sinipa siya ni Jiwoo, at nagtataka si Duque kung ano ang kanyang ginagawa. Habang ang kanyang bilis ay unti-unting tumataas, iniisip niya na kailangan itong maging mas mabilis kaysa noong siya ay nahaharap sa iba pang mga pakikipaglaban, dahil ito ay kukuha ng mas maraming enerhiya, ngunit dapat niyang sabihin ito. Nagiging agresibo si Duque dahil alam niyang hindi siya magkakamali. Dahil naging mabilis si Jiwoo o base sa bilis niya noong isang araw, inaasahan niya, mas magiging mas mabilis pa siya. Nagpasya si Duque na taasan ang kanyang bilis palalo, samantala, pinalakas din niya ang kanyang bilis. Ang mga manlalaro ay nanunood sa kanilang dalawa na nag-aaway, nagtanong sa isa na parang nakikita nila kung paano siya nakikipaglaban. Kahit na ang kanilang mga katawan ay mukhang malabo, hindi nila masyadong nakikita ang kanilang mga pag-atake. Pinataas din ni Duque ang kanyang bilis. Napagtanto ni Jiwoo na naabutan siya ni Duque sa kanyang bilis kaya nagpasya siyang pumunta ng mabilis o sa kanya. Nagtataka ang mga estudyante kung bumibilis din si Jiwoo. Sinabi ng isa sa mga babae na nakikita niya siya ngayon, ngunit si Jiwoo ay na-corner siya sa kanyang super speed. Nakakamangha si Arthur na na-overpowered niya si Duque sa bilis niya. Kaya hindi makapag-react si Duque noong isang araw, hindi dahil binaygo niya ang kanyang bantay. Sinabi ni Jasok na isang masamang ideya na ihambing ang bilis ng mga lalaki kay Jiwoo noong una. Dahil si Jiwoo ang mabilis na gumising sa pagkakaalam niya. Sinasalakay ni Jiwoo si Duque na bilang kapalit ng pagtatanggol sa kanyang sarili, napagtanto niya na dapat din siyang pumunta sa kanyang buong bilis upang labanan siya. Sabi niya kay Jiwoo na max ang bilis niya, kaya siya ay tapos na. Nang wala sa oras, si Jiwoo ay mabilis na lumapit kay Duque at inatake siya. Sabay-sabay na nagulat ang lahat ng mga taong nakaupo sa karamihan, habang nakatingin kay Jiwoo, si Duque ay may posibilidad na salakayin si Jiwoo. Ngunit patuloy na nahaharangan ni Jiwoo ang kanyang pag-atake, na-realize ni Duque ang kanyang bilis ay lumampas sa kanya. At ang lalaking yun ay hindi man lang affiliated. Sa pagsaksi sa kanilang laban, iniisip ni Arthur na ito ay isang napakalaking suntok sa ego ng Duque, at nakaramdam siya ng kakilakilabot para sa kay Jiwoo, dahil may magandang pagkakataon na siya ay mamatay o macrack mula sa laban. Napagtanto ni Gangshak na ang kanilang fighting style sa Duque ay hindi close combat sa simula.
Kaya hindi siya kilala sa pakikipaglaban sa mabilis na bilis. Maliban kung pakakawalan niya ang kanyang kapangyarihan mula sa isang distansya at tuwid na edederecho sa kalaban ng walang pagpipilian. At ang tunay na laban ay nagsisimula pa lang, tulad ng alam ni Sachin sa katotohan kay Jiwoo, na dapat niyang malaman ito ng higit pa kaysa sa sinuman, dahil si Jiwoo ay mahalaga din, habang pinuporma ni Jiwoo ang kanyang kamay upang gumawa ng isang suntok para kay Duke. Habang si Mr. Kaden ay pumasok sa silid, at idiniin ang sarili sa pinto at sinabing ang pagsasanay ay tapos na. Ngarag na si Cartilla kagabi pa sa pamamagitan ng paggamot kay Jiwoo ng buong gabi. Dahil siya ay pagod na pagod, siya ay nagutom sa bata buong gabi. Binigyan siya ni Mr. Katen ng katsu at sinunggaban ni Carten ang katsu. Samantala, patuloy pa rin ang laban ni Jiwoo at Duke. Napagtanto ng Duke na sinusundan siya ni Jiwoo upang uma-attacks. Ang laban na ito ay magiging mas mahirap kung hindi niya nakita ang kanyang pagmamarka kasama si Subban. Kurap siya at inaatake si Jiwoo. Habang pareho silang umaatake sa isa't isa, tumalon si Jiwoo at umatake kay Duke na hindi nakaiwas sa atake. Inaatake niya ng malupit si Jiwoo. Nagsimulang umagos ang dugo sa katawan niya at bumagsak siya sa lupa. Sinabi ng instruktor na ang bilis niya ay nakagulat sa kanya. Ngunit naiiba siya sa Duke na si Mr. Kaden na iniisip na ang estilo ng pamilya ng Grain ay naiiba sa iba pang mga lalaki. Inilalabas nila ang kanilang kapangyarihan kapag umaatake na sila sa kalaban. At biglang ko-controlin depende sa sitwasyon ang kanilang pangkaraniwang pag-atake. Nagtanong si Carten kay Kaden kung bakit hindi ito sinabi kay Jiwoo. Sinabi ni Mr. Kaden, hindi niya sinabi kay Jiwoo dahil hindi niya ginasto. Aniya, hindi tapat ang pagkakita sa nakaraang sparring match dahil unfair kay Duke. Kaya't nasinyang alamin niya nang mag-isa sa panahon ng laro. Habang ninunguya ni Carten ang katsu, ay nagsabi na ang kalaban ni Jiwoo ay isa lamang sa mga pinaka-substantial Rockies sa mundo. Ang conclusion niya ay maaaring magkaiba ang hitsura ni Mr. Kaden at Jiwoo. Ngunit kapag nakikipag-away, siya ay walang ingat gaya niya. Nalaman ni Duke na walang kakaiba kay Jiwoo maliban kanyang bilis. Hindi tulad niya, bukod doon malamang na natalo na niya ang iba niyang mga opponent. Dahil hindi sila makapag-react sa kanyang speed ng tama. Pero akala niya iba siya. Sinabi niya kay Jiwoo na super speed din ang gamit niya, para makarespond siya sa lahat ng ginagawa niya. Ang mga pag-atake ni Jiwoo ay hindi gumagana para sa kanya. Iniisip niyang tama si Jiwoo dahil mabilis siyang nag-react, ngunit iniisip niya na sa pagkakataong yun ito ay useless. Pareho silang umatake habang pinagmamasdan sila ng lahat ng mga manlalaro, curious at nagtataka kung mas lumakas pa ba ang kanyang bilis, at iniisip kung kaya niyang gumalaw ng mabilis. Muling umatake si Duke kay Jiwoo, ngunit siya nakakaiwas sa kanyang pag-atake, at bilang kapalit, mas marahas niyang inaatake ni Duke. Napaluhod siya ni Duke at naging mabigat na agresibo. Siya ay nakatayo sa habang sumisigaw, at habang pinakakawalan niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Napagtanto niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan ng husto na maging ang lupa at ang mga dingding ay nabibitak. Binago ni Duke ang kanyang enerhiya dahil sapat na ang kanyang galit sa pag-atake kay Jiwoo. Nagmadali siya sa kanya kaya hindi niya ito masyadong binitawan. Nagalit pa siya sa teleskopyo na ang isang tulad niya ay maaaring lumapit sa kanya dahil hinayaan niya siya. Mas malapit, ngunit hindi niya alam ang kanyang lugar, kaya tinanong niya siya kung kilala niya ang instruktor. Ngumiti habang napagtanto niya na ang Duke ay lalaban ng seryosong bakasyon mula noon, at tapos na ang batang hiyas. Napansin din ng Gangshark na nagbago ang enerhiya ng Duke at magiging mahirap para kay Jiwoo, kung saan sinabi ni Jasok sa kanya na hindi mahalaga sa bilis ni Jiwoo, walang sino man ang makakapag-predict na ang isang laban ay lalabas batay sa kanyang antas ng kapangyarihan. Biglang sumang-ayon si Subban sa kanya bilang si Jiwoo ay mabilis. Sinasabi din ni Sachin na sila ay suitable at napagtanto nila kapag siya ay lumaban sa kanya. Bilang ang huling pag-atake ni Jiwoo ay ang tunay na deal. Sinabi ni Duke kay Jiwoo na ang kanyang bilis ay hindi gumagana sa kanya. Inipon niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan at sinabihan si Jiwoo na mamatay. Habang si Mr. Carten ay nanunood, nagtataka siya kung bakit nakatayo lang doon si Jiwoo. Napagtanato din ni Mr. Kaden na napagdesisyonan niyang sumugal, habang sinusubukan niyang sumugod sa kapangyarihang iyon. Tumakbo si Jiwoo patungo kay Duke ng buong lakas at malakas para salakayin siya. Habang napagtanto niyang may kapangyarihan si Duke laban sa kanyang mga galaw. At sa bilis na ito, makakalusot siya habang inaatake siya. Naalala ni Jiwoo kung ano ang tinuro sa kanya ng punong guro,
At inaatake niya si Duque, eksakto sa paraan ng pag-iisip niya. Bumagsak si Duque sa lupa. Tapos na ang lahat ng estudyante para makita agad si Jiwoo Seo. Inanunsyo ni Mr. Hayek na si Jiwoo ay nanalo laban kay Duque Grain. Sinagang shock kasama ang mga kaibigan ni Jiwoo na parang napakasaya nito. Ang iba pang mga estudyanteng nakaupo sa audience mula sa South Korea ay nasa sabik at natutuwa na si Jiwoo ay isang kamanghamanghang. Iniisip ni Sachin na hindi maaring matalo si Duque sa ibang tao. Habang si Carton ay naglalagay ng mga bagay tungkol sa kung paano si Jiwoo naging ganun pa kabilis. Habang pinapanood ng principal ang labanan, nagulat siya na ginagamit ni Jiwoo ang teknik niya. Naisip niya na dahil magagamit niya ito sa aktwal na labanan sa maikling panahon. Habang sinusuntok si Duque, napagtanto niya, nagawa niya ito, kahit patuloy siyang bumabagsak noong nagpa-practice na mag-isa. Gayunpaman, sa kanyang teknik, ang kanyang mga kasanayan ay mas mabisa dahil pinipigilan siya nitong mabawasan ang presyon sa kanyang katawan. Nagulat si Jiwoo nang marinig ang iba pang mga manlalaro na nag-cheer-cheer at pinasaya siya dahil iniisip nilang lahat na si Jiwoo ay hindi kapanipaniwala. Nasisiyahan si Mr. Hayek na makita ang mga bata na nakikisimpatya sa tagumpay ni Jiwoo. Habang nasa sagot kay Arthur ang tanong kung sino si Jiwoo Seo, hindi makapaniwala ang kasama nilang babae na maaaring mangyari ang kanilang pagkatalo. Nakita ng instruktor na natalo si Duque at natalo ang World's Icon One's Academy, ang akademya na wala sa ganitong uri ng lugar. Nag-aalala ang instructor tungkol sa kanyang sarili at kung paano niya ito iuulat kapag bumalik siya. Sa kabilang banda, tinanong ni Gangshak si Subon Lee kung pinahihintulutan silang makipagkita kay Jiwoo. Kung saan sinabi ni Subon na sinabi ni Mr. Carton na kailangan niyang suriin ang kondisyon ni Jiwoo. Biglang lumitaw ang iba pang mga O-Icon doon at tinanong sila kung totoo ba na natalo si Duque si Jiwoo. Sumang-ayon si Subon Lee na ito ay totoo. Lahat sila ay nagulat nang marinig ito at iniisip na si Jiwoo ay impressive na maaari niyang matalo si Duque Grain. Sinabi ni Jasok na biglang sumulpot na tinalo ni Jiwoo ang Duque Grain na sumipa kay Subon. Nang narinig ito ni Southern, nagiging agresibo si Subon at sinipa si Jasok, pareho na naman silang nagsimulang mag-away at sinabihan siya ni Jasok na siya lang ang nasa panig nila ang natalo ni Duque. Kaya nakakahiya siya sa kanila. Umupo si Jiwoo sa loob kasama si Mr. Kaden at Carton at na nakikinig sa ingay sa labas, sinabi ni Mr. Cartilla kay Jiwoo na ang core niya ay magulo. Mukhang masisira na siya any minute. Pinahahalagahan ni Mr. Kaden si Jiwoo dahil maganda ang kanyang ginawa sa laban, ngunit si Mr. Carton ay hindi masaya dito. Sinabi ni Mr. Kaden na ang kanyang huling suntok nakita na iiba kaysa dati, at tinanong kung ginamit niya ang pamamaraan ni Mr. Han na itinuro sa kanila. Sinabi ni Jiwoo na ginamit niya ang pamamaraan ng principal upang ihagis ang kanyang huling suntok. Ito ay isang paraan ng paglipat ng kanyang kapangyarihan mula sa kanyang kaibuturan sa kanyang mga binti at braso sa kanyang buong katawan. Sinasabi niya sa kanila, ang kanyang mga nakaraang kasanayan sa partikular na pamamaraan ay mas matatag at mas mahusay kaysa sa dati. Ito, sinabi ni Kaden kay Jiwoo na ang mga kanta fighting style ay closed labanan, kaya ang kanyang diskarte ay angkop sa kanya ng mabuti. Sumang-ayon si Jiwoo na tumpak sa sinabi ng principal sa kanila. Sabi ni Mr. Kaden kay Jiwoo na sa kanilang paggising, ang force control ay hindi lang paraan ng pag-iipon ng kapangyarihan sa loob ng katawan, ngunit kasama dito ang kung paano kumilos at gamitin ito ng mabisa. Tinanong siya ni Jiwoo kung aware na ba siya nito. Sinabi pa niya kay Jiwoo na maraming mga lalaki ang gagawa ng anumang bagay upang makakuha ng kahit isang bahagi ng kontrol ng puwersa. Sabi ni Jiwoo na aware siya niyan. Sinabi ni Mr. Kaden na ang mga bagay na tinuro ng punong guro ay bahagi ng kanyang force control na may kinalaman sa paggalaw ng power. Nabanggit ni Jiwoo kay Kaden na sinabi sa kanya ng principal na hindi siya big deal. Habang itinuturo niya ang kanyang teknik, at iyon hindi siya sinisigurado nang sabihin niya sa kanya. Ngunit nang makita niyang nakikipaglaban siya, natauhan siya. Sinabi niya sa kanya ang isang bagay na makabuluhan dahil maaari itong maging bahagi nito. Sinabi ng punong guro na kahit hindi siya ang kanyang apprentice, ngunit naisip niyang hindi aasahan ng anumang bagay bilang kapalit. Hiniling ni Jiwoo kay Mr. Cartilla na payagan siyang lumabas ng 1 minuto. Pinayagan siya ni Mr. Carton at si Jiwoo ay lumabas ng silid. Habang hinahawakan niya ang lahat ng mga estudyante sa labas ng kanyang silid. Tinanong nila si Jiwoo tungkol sa kanyang nararamdaman at sinabing okay lang siya.
Si Jiwoo ay nagmamadali, apologist sa kanila. Sinabi niya na babalikan niya sila ng mabilis at tinanong nila siya. Pinuntahan ni Jiwoo ang principal na nakatayo sa bakuran. Nang makita ng principal na papalapit si Jiwoo, sinabihan niya siya na dapat siyang magpahinga kaysa lumabas. Dahil pagod na si Jiwoo sa pagtakbo, sinabi niya sa principal na narinig niya kay Mr. Kaden na ang sinabi nito sa kanya ay hindi lang simpleng teknik yun. Dahil niya siya ng kanyang-kanyang force control. Kahit hindi pa niya apprentice, nagbobaw siya sa harap niya at maraming salamat sa kanya. Hiniling sa kanya ng punong guro na huwag magpasalamat sa kanya dahil isa lamang itong paraan ng utilization sa kapangyarihan. Sinabi niya na siya si Jiwoo mismo ang gumawa sa sarili niyang pagsusumikap. Hinuwak niya ang kanyang kamay sa mga balikat ni Jiwoo. Sa kabaligtaran, bilang si Kane Luther Ann ay upset, sinabi na sila ay natalo sa sparring na laban. Habang nalaman niyang nawala ang iba, hindi siya makapaniwala na natalo rin sina Arthur at Duke sa kanila. Ipinaalam sa kanya ng instruktor na si Arthur kasama ang isa sa 4 sa bansa, habang si Duke, sa kabilang banda, ay natalo sa laban kay Iwo. Nagalit ang instruktor nang mapansin. Nagkaroon sila ng maling impormasyon tungkol sa bansa dahil sinabi sa kanila na ang mga OIK ng bansang yun ay walang sinuman na mag-aakalang ang mga bata ay nasa ganoong mataas na antas. Pinigilan siya ni Kane dahil sa narinig niyang mga palusot. At sabihin sa kanya na ito ay hindi mababago ang katotohanan na pinahiya niya ang reputasyon ng kanilang World's Oicon Once Academy. Alam niya kung gaano kalakas si Arthur at ang Duke. Kaya kung mas naging careful siya, iba sana ang kakalabasan. Tumalikod siya at humakbang palabas ng kwarto sa pamamagitan ng pagsara ng pinto, marahas na tumalikod kasama ang kanyang mystery creature. Iniisip kung ano ang dapat niyang sabihin sa kanyang lolo na ipagpatuloy ng kanilang pamilya ang nasimulang pamumuno sa academy. Paano tataas ang pananaw na ito? Nagtataka siya kung paano ipapaliwanag ang mga batang OICON dito sa Korea na nakatalo kay Arthur at Duke. Habang ang kanyang mystical creature ay nagsimulang tumaol nang makita si Isel at ang kanyang aso. Tumingala si Kane at nakita ang isang batang babae na nakatayo sa malayo kasama ang aso. Habang nasa meeting si Mr. Hayek, ipinaalam niya sa lahat na nakatanggap sila ng report na dumating na si Kane Ludwig sa bansa. Tanong ng mga instructor kay Mr. Hayek kung bakit dumating si Kane Ludwig sa separated kay Duke Grain. Sinabi sa kanila ni Mr. Hayek na nakatanggap sila ng impormasyon na ang Awakens Academy at kalapit sa bansa, dumanas ng kamakailang pinsala, ang mga instruktor ay may mga bagay na dahilan para sila ay huli na sumali. Marahil para kay Mr. Hayek naniniwala siya na ang concern sa huling kaganapan. Tinanong ng instructor si Mr. In Hayek kung ang ibig niyang sabihin ay may surprise attack silang dalawa sa academy. Sinabi sa kanila ni Mr. Hayek na hindi ito isang biglaang pag-atake. Ginagawa na ng regular ng World OICON Union ang ganitong uri ng paggalaw, ngunit sa pagkakataong ito ay parang sina Duke Grain at Kane Lutrana ang lumipat ng separated at gagawa ng kaguluhan sa mga Awakens Academy sa ibang kalapit bansa, pahayagan niya. Sinabi ni Mr. J na ang pamilyang Luther Appia ay naging punong guro ng World OICON 1 Academy. Sa loob ng ilang dekada, bilang pangunahing tagumpay ng successor, o gusto ni Kane Luther Appia na ipakita ang kanyang family skills, at si Miss Yu ang kanyang napili. Napag-alaman na ang mythical creature na dala niya ay hindi lamang isang regular na Black Panther, ito ay isang mystic na nilalang na ibinibigay lamang sa isang pamilya ng direktang descendant na pinaka-influential. Tinanong sila ng instruktor tungkol sa mga misteryosong nilalang. Kinuwento sa kanya ni Miss Kobe ang tungkol sa mga supernatural na nilalang. Isa sa mga hayop na pinaghirapang gawin ng pamilyang Lutheran, gaya ng iniisip ng mga ordinaryong tao na ito ay isang mahiwagang nilalang na umiiral. At sabihin sa kanila na sa ganitong paraan, ang mga normal na hayop ay hindi tugma sa kapangyarihan nitong Overwatch. Sa kabilang banda, habang si Isel ay naglalakad kasama ang kanyang dog na si Glory, nagtataka siya kung paano siya makakalaban ng ganoong naririnig niya na matagal nang hindi niya napagtanto na siya ay ginigising ang sarili kung makakalaban niya ang isang malakas na kalaban. Biglang lumingon ang aso at nagsimulang umungol. May nakita silang isang lalaki na may kasamang hayop na papalapit sa kanila. At pagkatapos, naisip niya na ito ay ang unyo ng mundo Awakens 1 Academy. At nagtataka tungkol sa hayop dahil ito ay masyadong malaki para sa isang itim na panther. Ang lalaking nakikita niya na pagkatapos makita ang kanyang aso, masasabi niyang maaari itong makipag-ugnayan sa mga hayop. Ipinakilala niya ang kanyang sarili sa kanya at sinabi sa amin na ang kanyang pangalan ay Kane Luthrain.
At siya ay isang estudyante ng World's Icon One Academy. Nakarating siya kamakailan. Siya ay nakakakuha ng pagkalito, alam na siya si Luth A ng ang hayop. Tungkod maluwag sa atang hayop ay. Samantala, dinaanan ni Kane ang kanyang hayop at sinabing, sorry kay Isel. Sinasabi niya sa kanya na nagagalit ang kanyang hayop. Tinanong niya siya kung sinusubukan niyang sabihin sa kanya na ang kanyang mga hayop ay gustong kumain ng marumi. Sinabi ni Kane na ang kanyang hayop ay kakainin ng ibang hayop kung siya ay gutom. Tanong ni Isel kung ibig niyang sabihin ay gustong kainin ang kanyang aso na si Duri Glory. At sinabi sa kanya na hindi pa siya nagpapakilala sa kanya. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Isel Drew, mula sa Mir, isang estudyante sa akademya. Pagkatapos makinig ang Mir, napagtanato ni Kane, ito ang pinakakilalang grupo ng kababayan para sa Animal Communion. Sinabi niya sa kanya na siya ay natutuwa na sila ay nagkita, dahil hindi pa niya nakikita ang sparring match, at ipinakita nito sa kanya ang kanyang pagnanais na makipag-sparring sa kanya. Dahil sila ay may parehong kakayahan sa kanya. Tiniyak niya na siya ang pinakamalakas na mag-aaral sa akademya mula sa Mir. Hinaplos ni Isel ang kanyang kamay sa kanyang aso at sinabing hindi niya gusto na labanan siya. Sinabi niya na hindi niya specialty ang combat. Para kay Kane hindi na mahalaga kung tumanggi siya, basta makakalaban niya ang ibang tao mula sa Mir. Napansin ng Panther si Mr. Caden at Mr. Carton, habang si Mr. Carton ay nagmamaktol dahil mahirap para sa kanya na makabawi. Kahit gaano pa niya kakainin ng katso, pakiramdam niya ay tumatanda na lang siya sa paggamot kay Jiwo. Habang gumugulong si Carton sa lupa, sinabi ni Mr. Carton na ang tanawin sa lupa ay nasisikatan ng araw at dapat silang matulog dahil pareho silang inaantok. Biglang tumakbo ang hayop ni Kane patungo kay Mr. Caden at Mr. Cartilla. Habang akmang sasalakayin silang dalawa, biglang pumasok si Isel. Tumakbo si Isel patungo sa kanyang aso upang ihinto ang pakikipaglaban sa mystical creature. Dahil alam niyang hindi mananalo ang kanyang aso laban sa kanya. Si Mr. Caden ay tinanong si Mr. Carton kung ang aso ay dumating sa harap nila upang iligtas silang dalawa sa mythical creation na yun. Sinabi ni Kane kay Isel na sinubukan ng kanyang aso na atakihin muna ang kanyang panther, kung saan sinabi ni Isel sa kanya na hindi yun ang tunay na nangyari. Sinabi niya sa kanya na ang mga pasang yun ay pagmamay-ari ni Jiwo, at sinusubukan lamang ng kanyang aso na iligtas sila mula sa kanyang panther. Kapag narinig ang pangalan ni Jiwo ni Kane, napagtanto niya na ito ay ang parehong bata na tanalo sa duke at iniisip na ang mga kaawa-awang pasang yun ay may nagmamay-ari din sa kanila. Sinabi niya sa kanya na anuman ang problema, sinusubukan ng kanyang aso na salakayin silang lahat. At kahit ngayon ay hindi niya mapigilan si Lancelot na makipag-away sa kanyang aso na si Lancelot at pumunta si Isel sa gilid para tulungan ang kanyang aso na makipaglaban sa kanya. Nang manita ni Kane na tinutulungan ni Isel ang kanyang aso, sinabi rin niya sa kanya na kung sinusubukan niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan para tulungan ang kanyang aso, maaari rin siyang tumayo at manood din. Kaya sa kasong yun, ito ay nakakagulat na maging isang tipikal na labanan. Inatake ni Duri si Lancelot na gumanti din sa pag-atake. Ang nahuhulog si Duri Glory sa lupa. Sinabi ni Kane at na si Lancelot ay isang mythical dog na nilikha ng kanilang pamilya Luthrain gamit ang maraming oras at pera. Kaya siya ay hindi sulit kahit na siya ay naputol ng talam o nataman ng kotse. Kaya't walang silbi sa kanya kung iniisip niya na ang kanyang aso ay maaaring matalo. Umungal si Lancelot kay Duri. Habang pinapanood sila ni Mr. Caden at Mr. Carton, nararamdaman ni Mr. Carton kung ano ang mali sa aso, dahil hindi niya matatalo ang mga mythical dog ng pamilyang Lutheran. Naalala ni Mr. Caden nang siya ay namamasyal na kasama si Duri. Dahil siya ngayon ay nasugatan, na inuutusan ni Kane ang kanyang alagang si Lancelot na patayin ang aso. Humakbang siya pasulong upang patayin siya, nagpa siya si Isel na tulungan ang kanyang aso. Ngunit biglang si Mr. Caden ay tumalon sa kanilang laban at binigyan ng kitty punch si Lancelot. Habang ginagamit ang lahat ng kanyang enerhiya, nagsimulang damaloy ang dugo mula sa kanyang ilong at siya ay bumagsak sa lupa. Tumakbo si Isel patungo sa kanyang aso na si Duri. Nakarating siya kay Duri, hinawakan ang mukha nito at tinanong siya kung okay lang siya. Pero nakita niyang nasasaktan siya. Nagsimula siyang umiyak at humingi ng tawad sa kanya. Dinailaan ni Duri ang mukha ni Isel. At nagtataka pa din si Mr. Caden kung bakit siya hamarang. Dinailaan din niya ang mukha ni Mr. Caden na dapat alagaan ng aso ang kanyang sarili. Nang makita yun ni Kane, inatake ni Mr. Caden ang kanyang hayop.
Hindi matagumpay si Kane. Nagiging curious siya nang mapagtanto niya na kahit nasa awakens mode si Lancelot, mas maganda ang kanyang reflections kaysa sa anumang hayop, at ganoon din sa kanyang ability. Sa kasawiang palad sayang lang mula sa pamilyang Lutherane na nagkaroon ng rookie dog dahil saglit lang siyang napatumba ng matabang pusa na yon. Bigla nakita niya si Jiwoo na tumatakbo patungo kay Aisel. Bilang siyang nag-alala sa kanya, nagtataka si Kane kung siya ang batang si Jiwoo Seo na tumalo kay Duke Grain. Napagpasyahan niya na dapat niyang ibigay ang kanyang kapangyarihan sa kanyang pusa dahil ito lang ang posibleng dahilan. Tanong ni Jiwoo kay Aisel kung ano ang nangyari nang makarinig siya ng ingay habang pabalik sa kanyang silid. Nagpasalamat si Aisel kay Jiwoo para sa tulong kay Duri. Naggambala si Lutherane at ipakilala ang sarili kay Jiwoo Seo. Sinabi niya na ito dahil maaari rin siyang pumasok kasama ang mga hayop na medyo mataas ang antas. Tinitingnan ni Jiwoo si Mr. Caden nang may pagtataka. Agad niyang inalok si Jiwoo at Mr. Caden ng isang match dahil nagising na niya ang matabang pasang yon, kaya pinatunayan niyang huwag siyang umatras. Sa kabilang banda, habang tumatakbo silang lahat patungo sa battleground, narinig nilang magkakaroon sila ng sparring match. Tinanong ng instructor si Mr. Hayek kung ano ang nangyayari, nang bigla silang hiningian ng match. Sinabihan siya ni Mr. Inhayet, kakatawag lang niya at parang hindi nila inaasahan yon. Sinabi ni Mr. Park na kung humingi ng match si Kane, sigurado siyang hindi rin siya mapipigilan ng mga ito. Lahat sila ay lumabas sa battleground sa kanilang pagkagulat. Si Jiwoo ang sparring opponent. Sumigaw si Kayak kay Kane at tinanong siya kung ano ang sinusubukan niyang gawin. Dahil hindi maaaring basta lang siyang makipag-sparring laban kay Jiwoo nang hindi kumonsulta sa kanila. Dahil kamakailan lamang ay nagkaroon siya ng isang laro at walang katotohanan na magkaroon muli, sinabi ng instructor kay Mr. Hayek, ngunit hindi niya mapigilan si Kane mula sa laban, at sinabi ni Kane na hindi niya kailangang pigilan dahil nagkaroon na siya ng warm-up game sa labas ng arena. Sinabi ni Kane kay Mr. Hayek na alam niya na nagkaroon ng sparring match kamakailan si Jiwoo, kaya iba ang gusto niyang kalabanin at lalaban sa komunidad ng mga hayop. Lahat sila ay nagtataka kung posible bang lumaban sa ganitong paraan. Tanong ni Mr. Hayek kay Jiwoo kung okay na ba siya? Sinabi ni Jiwoo sa kanya na magiging okay na din siya. Pero deep inside alam niyang si Mr. Caden ang gagawa nito. Pagod na si Mr. Carton, ngunit alam niya ang mga bagay na hindi niya dapat palampasin. Iniisip ng mga instructor ang katangahan ni Lutherane sa pagdidesisyon na ipakita ang kanyang kakayahan dahil wala siyang mapapala sa pakikipaglaban sa isang matabang pusa. Ang instruktor mula sa panig ni Jiwoo ay nagtataka kung magiging okay ba ito, at ang mga bagay na nahusay ang pusa ni Jiwoo sa combat. Sa pagbabalik tanaw, naramdaman ni Miss Ko na ito ay magiging hamon. Dahil ang mystery creature ay isa sa pinakamalakas na hayop na makokontrol ng sinumang o-icon. Basito ang nag-iisang controller. Ito ay ang Kane Luther Appia mula sa Lutherane na pamilya. Ipinaliwanag pa niya na dahil walang kumpletong kontrol si Jiwoo sa kanyang komunidad, ang posibilidad ay laban sa kanya bilang Jiwoo at Mr. Caden versus Kane Luther Ann, kasama ang kanyang Lancelot na nakatayo sa harap ng isa't isa. Sinabi ni Kane kay Jiwoo na na-off guard si Lancelot kanina. Ngunit iba na ngayon, si Lancelot ay gumagalaw patungo kay Mr. Caden, habang ang kanyang katawan ay nagiging isang makapangyarihang hayop. Ayon kay Miss Ko thinking it is the Luther Appia and family's mythical creature, sa itsura nitong makapangyarihan, alam ni Jiwoo na makapangyarihan si Mr. Caden, pero kaya niyang natlunin ang mga mystical creatures bilang isang pusa dahil magkaharap si Lancelot at Mr. Caden at handang umatake. Pumunta si Aisel sa ospital na kasama si Duri, nakatayo doon. Iniisip niya kung si Jiwoo ay magiging okay, hindi niya makikita ang pakikipag-sparring sa kanya dahil kailangan niyang dalhin ang kanyang aso sa ospital. Habang kumakain ng katsu si Mr. Carton, nakikita niya ang power ni Lancelot at iniisip, medyo magaling din ang bata mula sa Lutherane family. Habang si Lancelot ay nakatayo sa pagitan ni Kane at Jiwoo, lahat ng mga tao doon ay kamanghamanghang nakakasaksi. Nagtataka ang instruktor kung ito ba ang kakayahang ibigay ang kanyang kapangyarihan sa hayop para ipaglaban ito. Habang si Mrs. Yu ay sumang-ayon, ngunit ang bagay na yon ay lampas pa rin sa kanyang inaasahan. Awakens mode, sa iba't iba ang nakasalalay sa antas ng hayop o sa kakayahan ng awakens, ngunit iyon ay hindi inaasahan. Ang komunidad ng hayop ng mga pamilya ng Luther Appia ay ang pinakamahusay sa mundo. Nag-aalala si Jiwoo sa kakayahan ng mythical creature.
Kapag naaga niya ang kapangyarihan ni Lancelot, iniisip niya, alam niyang malakas si Mr. Caden, pero tanong saan? Pwedeng bang matalo ni Mr. Caden bilang pusa? Si Lancelot ay gumagalaw patungo kay Mr. Caden at nagsimulang umungal. Samantala, inaalam ni Cain ang mga bagay tungkol sa kung paano ang isang hindi gaanong mataba na pusa ay maaaring maliitin si Lancelot. Sa tunog ng unang beep, sinabi niya kay Jiwoo na magpaalam sa kanyang pusa. Sa tunog ng pangalawang beep, sinabi ni Cain kay Lancelot na ito ay time para isagawa ang kanyang pagbabayad sa ginawa nila kanina. Iniutos ni Cain kay Lancelot to attack Mr. Caden, at sinabing lamunin niya ang pusa. Well, lahat ay nanunood. Inaatake ni Lancelot si Mr. Caden, ngunit si Mr. Caden ay naiiwasan ng kanyang mga atake, at bilang kapalit ay inaatake siya pabalik. Dahil sa pag-ataking yun ay bumagsak si Lancelot sa lupa. Naging aggressive si Cain at iniisip na si Lancelot ay Oiken na. Pagkatapos na makonektado sa kanya, tumingin siya kay Jiwoo. Magtaka kung may mataas na antas ng komunidad si Jiwoo, lumalaki si Lancelot at dumadaloy ang dugo sa buong katawan niya. Tinanong ni Cain kung ano ang nangyari sa kanya, dahil naiintindihan niya ang kanyang ginagawa at sasabihin sa kanya na pusa lang ang nasa harapan. Iniutos niya sa kanya na pigilin ang sarili at muling umatake. Si Lancelot ay muling nag-attacks kay Mr. Caden, at muli, kung saan na slams attacks siya ng matindi. Inaatake na naman siya ni Mr. Caden. Muli siyang inatake ni Lancelot, si Mr. Caden, at inatake siya at sinabi na ang kanyang suntok ay madaling gamitin. Tulad ng lahat ng mga ito, lahat sila ay pinapanood silang dalawa labanan na may pag-usisa. At nagpasya si Caden na kumilos ng mas mahirap. Si Mr. Carton ay may impresyon na tumitingin kay Mr. Caden at napagtanto na kaya niyang lumaban ng ganoon, kahit sa anyo ng isang pusa. Nagtataka siya kung gaano niya nakuha ang gayong kasanayan. Nagsimulang makaramdam ng insultado si Cain. Alam na niya na si Jiwoo ay isang malakas na Oiken once, ngunit nagpasya siyang magpakita kay Lancelot. Habang si Mr. Caden's conclusions na ito ang sinasabi niya at hindi siya villain. Si Mr. Kate naman, inatake din siya at parang pusa. Sa pamamagitan ng pagmiyaw-miyaw niya, biglaang si Lancelot ay tuluyang nahuhulog sa lupa. Sa ganitong paraan, inaanunsyo na si Jiwoo ang panalo. Nagtataka si Cain kung paano ito makatwiran, dahil hindi siya makapaniwala sa karaniwang pusa na matalo ang kanilang pamilyang Luther Appia, mythical creature. Naalala ni Cain na wala sa normal ang estado ni Jiwoo. Kaya dapat niyang salakayin siya. Si Mr. Caden ay nakatingin kay Cain na biglang napayuko. Ang lahat ng mga tao ay nabigla nang malaman na ang isang pusa ay matatalo ang rookie pet ng Luthrain family, si Jiwoo, at si Mr. Caden ay nakatayo doon na walang laman ang mga mukha, at si Mr. Caden na dinidilaan ang kanyang mga kamay. Habang nasa pulong, sinabi ni Mr. Hayek sa kanyang mga kasama na ang pagkapanalo laban kay Lancelot para sa isang pusa ay posible dahil nakuha nila ang pinakamataas na potensyal ng mga pusa. Gayunpaman, si Miss Yu ay hindi sapat para sa kanya ang paliwanag. Sinabi ni Mr. Hayek na hindi makontrol ni Jiwoo ang kanyang pusa. Sapat na patunayan sa kanyang communion ability. Nananatiling ang pusa ni Jiwoo pa rin, na pinangasiwaan niya, ay pinatumba ang mga mythical creature ng pamilyang Luther Appia. Habang si Hayek ay nagtatanong ng kay Miss Yu kung may ibang paliwanag tungkol sa mythical creature ng Luther Appia family, sagot niya na ang mystic, cool creatures belong to the cat family too. Sabi niya, ang lahat ng mga nilalang ay pantay-pantay sa ilalim ng mga pusa dahil walang mas mahalaga kaysa sa mga pusa. Ang sinasabi ng instructor na may kakayahan si Jiwoo ay hindi pa rin kapanipaniwala. Dahil siya ay nakatalo kay Duke Grain at nagkaroon ng mga nakatayong kasanayan sa komunikasyon sa hayop. Sinabi ni Mr. Hayek sa kanila na si Jiwoo ay apprentice ni Caden Bray dahil si Caden ay isa sa pinakamalakas na Oiken One sa mundo, kaya nararapat na pinili niya si Jiwoo bilang kanyang apprentice sa isang kadahilanan. Sinabi ni Miss Yu na ipinapalagay niya na ang kanyang kakayahang pumasok kasama ang mga pusa ay ang pinakamahusay. Sa kabilang banda, habang hinihilot ni Mr. Caden ang kanyang katawan, iniisip niyang masaya para sa kanya ang laban. Nahirapan siya, nakahanap siya ng pagkakataon na lumaban bilang isang pusa, ngunit sa pamamagitan ng mga suntok na iyon, tulad ng sa kanya, ay naramdaman niya. Dahil nag-alala si Jiwoo, habang tinanong niya si Mr. Caden kung ano ang dapat nilang gawin ngayon, dahil iniisip niyang magkakaroon siya ng kaunting ingay, sinabi ni Mr. Caden kay Jiwoo na hindi maaaring hindi mag-ingay, dahil nagsimula na ang mga bagay-bagay
nang umingay ang pagkatalo ni Duke Grain sa bansa. Bukod pa dun magiging captain check para sa maraming iba pang mga kadahilanan tulad nito. Tinanong ni Jules si Mr. Cotton kung magagamit na ba niya ang kanyang kapangyarihan bilang isang pusa dahil mas robusta na siya kaysa dati. Sabi ni Mr. Cotton sa kanya, hindi siya kasing lakas ng dati dahil nakakagamit siya ng kapangyarihan na parang pusa. Iniisip niya na kailangan niyang pag-aralan pa ang tungkol dito. Sabi ni Mr. Cotton sa kanya, siya ay labis na nahuhumaling sa pakikipaglaban na dapat ay nagsusumikap siyang bumalik sa kanyang orihinal na anyo. Sa loob niya ay pinag-aaralan niya kung paano gamitin ang kanyang kapangyarihan bilang pusa. Para kay Mr. Caden na bilang isa na siyang pusa ngayon, hindi siya masasaktan ng ganitong uri ng pag-aaral. Tinanong ni Mr. Cotton si Mr. Cartin kung nag-aaral din ba siya kung paano gamitin ang kanyang kakayahan sa pagpapagaling bilang isang pusa, pumayag siya. Dahil napatunayan na ni Caden na powerful din siya sa anyo ng pusa. Nakita na niya itong nag-training before, pero ang kaganapan ay hindi inaasahan ang nalagpas pa sa inaakala. Biglang tumunog ang doorbell at pumunta si Jiwoo sa pinto para tingnan kung sino ito. Bumungad sa kanya ang isang lalaki na lumabas ng silid na binati siya at sinabi na siya ay dumating upang ipakilala ang kanyang sarili ng formal. Sinabi niya na siya ay si Arthur Bryan. Nagpapakilala din si Jiwoo sa kanya at sabihin sa kanya na siya ay si Jiwoo Seo. Bigla na lang, nagkaroon ng awkward na katahimikan sa pagitan nila.